Nakahinga ng maluwag ang ating bida nang makaalis na ang gusantong na ito. Ngunit nagtataka pa rin siya kung saan kaya nanggaling ang halimaw na ito. Agad naman na nagmamadaling nagpunta si Elderly sa ating bida at muli niyang tinanong kung ano ang sinabing pangalan ng taong yon. Naging seryoso si Joe Fan at kanyang nasabi na tinawag ng bata ang kanyang sarili bilang ang Invincible Scamp na si Gusantong. Napatanong rin ng ating bida kung kilala ba ni Elderly ang pangalan na ito. Nagulat naman si Elderly nang marinig niya ito at kanyang nasabi na kaya pala natalo lamang siya ng walang kalaban-laban dahil ang nakalaban niya ay ang demonyong ito. Napatanong naman ng ating bida kung maaari bang ipaliwanag ni Elderly kung sino ang gusantong na ito. Bigla namang natigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang marinig nila ang pangungutya ng apat. Tumawa rin ng malakas si Violent Demon dahil talagang walang alam ang ating bida kung sino ang gusantong na ito. Nagalit naman si Joe Fan dahil alam na pala ng apat na ito kung sino ang kalaban at kung gaano ito kalakas ngunit hindi pa rin nila sinabi ito sa kanila. Tumawa naman ang apat at kanilang sinabi na natural lamang nakilala nila kung sino ang taong ito. Nagsaad din siya na bilang mga demonic cultivator ay alam na alam nila kung sino ang tao na ito. Nagsaad din siya na hindi sila katulad ng ating bida na walang alam kaya napunta sila sa ganitong sitwasyon. Mas lalong nainis naman ang ating bida dahil talagang sinadya ito ng apat. Nasabi rin niya na mukhang plano na ng apat na isama sila sa sitwasyon na ito upang makalaban nila ang demonyong gusantong na ito. Tumawa naman ng malakas ang Violent Demon nang marinig niya ang galit na boses ni Joe Fan. Ang sabi rin niya na ito na talaga ang plano nilang magkapatid mula pa kanina. Nasabi rin niya na sobrang nagalit sila nang gawin silang mga alipin ng gusantong na ito. Kaya kailangan nila ng isang tao na pwedeng nilang pagbalingan ng galit na ito. Kaya niloko nila ang dalawa upang maging alipin rin ang mga ito katulad nila. Kaya ngayon ay sobrang masaya na sila sa naging resulta nito. Tumatawang sinabihan rin ng apat ang ating bida na walang sinuman sa kanilang demon scheming sect ang nagtutupad ng kanilang mga sinabi. Kaya tinawag na lang niyang tanga ang ating bida dahil naniwala ito sa kanilang mga sinabi. Galit na tumawa naman ang ating bida at kanyang nasabi na talagang mga walang utak ang apat na ito. Kaya agad na niyang tinaas ang kanyang kamay at kasabay nito ay biglang napatigil ang apat sa kanilang pagtawa. Ang mga ito ay napasigaw na lang sa sakit habang galit pa rin ang ating bida sa mga ito. Namangha naman si Elderly sa pagiging mangmang ng apat na ito dahil talagang nagawa pa nilang lokohin si Joe Fan kahit nahawak na niya ang buhay nilang apat. Ngunit nabahala rin si Elderly dahil talagang naging alipin sila ng pinakamalakas na martial artist ng kanilang imperyo. Kaya nasabi na lang niya na talagang nasa mapanganib silang sitwasyon. Makalipas ang ilang mga oras ay halos mawala naman ang lakas ng apat dahil sa sakit na nararamdaman nila. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida, sa halip ay tinanong niya kay Elderly kung saan nanggaling ang gusantong na ito at kung ano ang dahilan ng pagiging demonyo nito. Nagsaad naman si Elderly na kahit siya ay hindi niya alam kung saan nanggaling ang taong ito. Ngunit ayon sa narinig niya ay nakuha ng taong ito ang titulo ng Invincible Scamp noong maghasik siya ng matinding gulo sa buong imperyo 300 taon na ang nakakaraan. Nasabi rin niya na muntikan ng mawasak ang kanilang imperyo noon dahil sa ginawang gulo ng taong ito. Ngunit matapos ang isang matinding laban na ginawa niya sa imperyo ay bigla na lang nawala ang taong ito at walang sino man ang may alam kung nasaan na nagpunta ang taong ito. Nasabi rin niya na minalas lamang sila dahil nakita nila ito dito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya na 300 taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ito. Kaya napatanong na lang siya kung talaga bang ganito katagal nang nabubuhay ang batang yon. Nagsaad naman si Elderly na kahit siya ay hindi niya alam kung siya nga ba ang totoong gusantong dahil narinig lamang niya sa mga haka-haka ang mga alam niyang impormasyon sa taong ito. Nasabi rin ni Elderly na maaaring hindi si Gusantong ang batang nakalaban nila. Sa halip ito ay ang descendant ni Gusantong at ginagamit lamang niya ang titulo nito upang maghasik ng gulo. Bigla namang tumawa ng malakas si Violent Demon kahit na nakakaramdam ito ng matinding sakit sa parusa na binigay ng ating bida. Nagsaad rin siya na talagang walang alam ang dalawang ito dahil walang sino man ang kayang magpanggap bilang isang Gusantong sa kanilang imperyo. Nasabi rin ni Violent Demon na kahit silang dalawa ay nasaksihan na nila ang kapangyarihan ng batang nakalaban nila kanina. Kaya talagang mangmang lang sila kung inaakala ng mga ito na hindi ang totoong Gusantong ang nakalaban nila. Naging seryoso naman si Elderly at kanyang naisip na kahit walang kwenta minsan ang pinagsasabi ng apat na ito ay may punto naman ang sinabi nito ngayon. Nasabi rin niya na mukhang totoo nga na si Gusantong ang nakalaban nila dahil sobrang lakas na pinakita nito kanina.
Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na kung kahit si Elderly ay hindi niya sigurado kung totoong gusantong nga ang nakalaban nila. Kaya tinanong niya ang mga ito kung paano nila nasisigurado na si gusantong nga ang taong ito. Ipinaliwanag naman ni Violent Demon na talagang hindi naiintindihan ng ating bida kung gaano kahalimo ang taong ito. Ipinaalam rin niya sa kanilang dalawa na noong maghasik ng matinding gulo ang gusantong na ito sa kanilang imperyo ay hindi lamang ang 7 pamilya ang napahiya dahil dito. Dahil ang buong imperyo ang muntikan ng mawasak at kahit na ang imperial family ay malaking pinsala rin ang natamo sa paglaban sa taong ito. Kaya magmula noon ay pinagbabawal na ng imperyo ang pagsabi ng pangalan na ito. Ipinaliwanag rin ni Violent Demon na sa loob ng 7 pamilya ay mga House Lord lamang ang nakakaalam ng matinding laban na ito. Ang mga successor lang rin ang binibigyan ng pagkakataon na malaman kung ano ang nangyari noon upang mapagtakpan ang matinding kahihiyan na dinanas ng 7 pamilya at ng imperial family. Ngunit nasabi niya na ang kanilang demon scheming sect ay kakaiba dahil bago pa man mangyari ang matinding labanan ay binalaan na sila ng kanilang sect leader na huwag labanan ang taong ito upang hindi sila mapahamak. Ngunit napaiyak na lang siya dahil hindi niya inaasahan na sa oras na makalabas sila sa kanilang bilangguan ay siya agad ang nakita nila. Kaya nasabi na lang niya na talagang mahina ang kanilang swerte. Mas lalong nagalit naman ang ating bida dahil umiyak na naman ang kumag na ito. Kaya pinatigil niya ito sa pag-iyak at inutusan niya ito na ipagpatuloy niya ang pagkwento. Hiniling naman ni Violent Demon kung maaaring tanggalin na ng ating bida ang parusa sa kanilang utak upang makapag-isip siya ng mabuti. Agad naman na ginawa ito ng ating bida kaya natuwa na lang ang 4. Agad rin niya na sinabihan si Violent Demon na ipagpatuloy na niya ang pagkwekwento kung ayaw niyang maparusahan ulit. Binalaan rin niya ito na kapag hindi siya nagsabi ng totoo ay mas papalakasin niya pa ang parusa para sa kanilang 4. Agad naman na nagsaad ang 4 na huwag dapat mag-alala ang ating bida dahil hindi na sila ulit gagawa ng bagay ikapapahamak nila. Agad naman na nagsaad si Violent Demon na ayon sa narinig nila ay talagang kakaiba ang buhay ng gusantong na ito. Nagtaka naman ang ating bida nang marinig niya ito kaya tinanong niya ang 4 kung bakit nila nasabi ito. Muli namang nagbiro ang 4 at sinabi nila na kahit sila ay hindi nila alam kung ano ang misteryo na bumabalot sa taong ito. Muli namang nainis ang ating bida dahil sa tingin niya ay naglalaro na naman ang 4 na ito. Ngunit bigla namang sinabi ni Violent Demon na totoo ang kanyang sinabi. Kahit na si Sly Demon ay sumali na rin sa usapan at kanyang sinabi na hindi nagsisinungaling ang kanyang kapatid. Nagsaad rin siya na talagang kakaiba ang buhay ng gusantong na ito dahil kahit sino sa kanilang imperyo noon ay walang alam kung saan nanggaling ang taong ito. Nasabi rin niya na kahit ang imperial family ay nabiguri na malaman kung ano ang pinanggalingan ng taong ito. Kaya maraming tao sa kanila noon ang nagtataka dahil hindi nila inaasahan na biglaan lamang nasusulpot ang halimaw na ito. Naging seryoso ang ating bida at kanyang naisip na may punto nga ang sinabi ng kumag na ito. Mahirap rin intindihin na isang halimaw na lang agad ang magpapakita sa imperyo nang hindi man lang nila malaman kung saan ito nanggaling. Ngunit bigla namang natigil ang ating bida nang maisip niya na maaaring nanggaling rin sa Holy Land ang taong ito. Kaya agad na niyang inutusan ang 4 na magpatuloy ito sa pagsabi ng alam nila tungkol kay Gusantong. Ipinaliwanag naman ni Scrooge Demon na noong unang nagpakita ang Gusantong na ito ay para rin itong isang bata. Kaya nasabi na lang niya na wala man lang nagbago sa anyo niya matapos ang 300 taon. Ngunit noon ay nasa antas lamang ng ika-5 layer ng Heavenly Realm ang tao na ito. Ang nakakabahala pa ay nasa antas na ng Radiant Stage ang taong ito ngayon at siya pa rin ang pinakamalakas na martial artist sa kanilang imperyo. Nasabi rin niya na kung si Gusantong na ang pinakamalakas na martial artist noon habang nasa antas pa lang siya ng Heavenly Realm. Tiyak niyang mas magiging malakas pa ang tao na ito dahil nasa Radiant Stage na ito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. Nasabi rin niya na kung ang halimaw na ito ay ginagamit lamang ang kanyang cultivation para mapanatili ang kanyang batang anyo, hindi na niya lubos na maisip kung gaano ito kalakas kung gagamitin niya lang sa laban ang totoong lakas nito. Agad rin na inutusan ng ating bida ang 4 na magpatuloy pa ito sa pagkwento. Nagsaad naman si Scrooge Demon na hindi lamang ito ang kakaiba sa taong ito, dahil mahilig rin ito sa pagkain ng mga materyales kahit na hindi pa ito na-refine. Nasabi rin niya na ang mas nakakamangha pa ay parang hindi man lang napipinsala ang katawan nito. Nasabi rin ni Scrooge Demon na sa tingin niya ay malalaman agad ng ating bida ang susunod niyang sasabihin. Kaya tinanong niya ang ating bida kung sa tingin niya ba ay saan kukuha ng mga materyales ang taong ito sa oras na nais niyang kumain ng matataas na antas ng mga materyales sa kanilang imperyo.
Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na sa Imperial Family at sa 7 pamilya. Natawa rin ang ating bida dahil napagtanto niya na mukhang ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding laban noon sa kanilang imperyo. Tumawa naman si Scrooge Demon at kanyang sinabi na tama ang hinala ng ating bida. Sa katunayan, ayon sa alam nila, nagpunta ang gusantong na ito sa Pilking Hall noon at nagnakaw ito ng mga materyales na hindi baba sa antas ng Grade 5. Kahit na ang pinakaiingatan na Grade 8 na materyales ng Pilking Hall ay ninanakaw rin niya at kinain ito sa harapan ng Pilking Hall. Kaya hindi ito nagustuhan ng house ng Pilking Hall at nagsagawa sila ng isang puwersa para papatay kay Gusantong. Ngunit ang hindi alam ng mga ito ay matatalo lamang ang mga elders na ito gamit ang isang malakas na suntok. Nasabi rin ni Scrooge Demon na kahit si Elderly ay alam kung gaano kalakas ang suntok na ito dahil naramdaman rin niya ito kanina. Bigla namang napailing si Elderly nang marinig niya ito dahil tama ang sinabi ng Scrooge Demon. Naisip rin niya na hindi man lang suntok ang ginawa sa kanya ng taong ito ngunit isang malaking pinsala na ang kanyang natamo. Kaya alam niya na kung sinuntok siya talaga ng gusantong na ito ay tiyak na mawawasak ang kanyang katawan nang walang kahirap-hirap. Kaya nasabi na lang niya na talagang nakakatakot ang kapangyarihan ng taong ito. Napansin naman ng ating bida ang biglaang panginginig ng katawan ni Elderly kaya agad niyang tinapak ito. Bigla namang natigil si Elderly sa kanyang pag-iisip dahil dito at inutusan na ng ating bida si Scrooge Demon na magpatuloy. Agad naman na sinabi ni Violent Demon na dahil sa pinsalang natamo ng Pilking Hall ay agad silang nagmakaawa sa Regent State upang tulungan sila sa pagpatay sa batang ito. Ngunit pareho lamang ang naging resulta nito dahil namatay rin lahat ang mga elder ng Regent State. Dagdag pa niya na habang nangyayari ang mga ito ay patuloy pa rin si Gusantong sa kanyang pagnanakaw ng mga materyales sa ibang mga pamilya at sa huli ay talagang nawala na ang mga materyales ng 7 pamilya. Kaya dahil sa halimaw na ito ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaisa ang 7 pamilya at naglabas rin ito ng unang Demon Purging Decree upang mapatay lamang ang Gusantong na ito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito dahil hindi niya inaakala na si Gusantong pala ang unang tao sa kanilang imperyo na makatanggap ng Demon Purging Decree. Ngunit nagtaka rin ang ating bida dahil kung isang Demon Purging Decree ang nilabas ng 7 pamilya sa taong ito, bakit kaya buhay pa rin ito hanggang sa ngayon? Kaya napatanong na lang siya kung gaano kaya kalakas ang taglay na kapangyarihan ng tao na ito upang matalo niya ang buong kapangyarihan ng 7 pamilya at ng imperyo. Nagpatuloy naman si Violent Demon na nang magsimula ang Demon Purging Decree ay bawat lugar na madaanan ni Gusantong ay winasak ng 7 pamilya. Kaya halos lahat ng mga tao ay mas natakot sa taong ito at kung makita man nila ito ay sumisigaw ang mga ito hanggang sa kamatayan dahil sa galit nila sa kanya. Kaya dahil sa matinding hinaing ng mga inosenteng tao ay parang nagbago ang puso ni Gusantong. Nasabi rin niya na parang naging epektibo naman ang Demon Purging Decree na ito dahil nawala bigla ang pagiging agresibo ni Gusantong. Napaisip naman ang ating bida na alam niya kung ano ang pakiramdam na ito dahil ito rin ang nangyari sa kanya noon. Ngunit ang malala lamang ay pinagtaksilan siya ng mga taong akala niya ay mga kasamahan niya. Kaya nasabi na lang niya na isang palabas lamang ang Demon Purging Decree na ito upang mapatay ng 7 pamilya ang mga ibang maliliit na clan. At sa huli ay si Gusantong ang tumanggap ng lahat ng sisi habang ang 7 pamilya ay ang mga bayani para sa mga tao. Nagtanong rin ang ating bida kung ano na ang nangyari pagkatapos nito, at kung paano nakuha ni Gusantong ang kanyang titulo bilang ang Invisible Scamp. Pinuri naman ni Violent Demon ang ating bida dahil nalaman niya agad na hindi pa ito ang panahon kung saan natanggap ng batang ito ang kanyang titulo. Nasabi naman ng ating bida na ang mga naranasan ni Gusantong sa mga inosenteng tao ay alam niyang nakakapanghina ng puso at utak. Kaya tiyak niyang hindi ito ang naging dahilan kung bakit tinawag siyang pinakamalakas. Tumawa si Violent Demon at kanyang nasabi na tama nga ang sinabi ng ating bida. Ipinaalam rin niya na noong nagsama na ang lahat ng venerable ng 7 pamilya ay hinanap nila kung nasaan na nagtatago ang batang ito matapos itong mawala ng ilang buwan. Sa magandang pagkakataon ay nakita nila ang batang ito na nagugutom at nasa bingit na ng kamatayan. Ang hindi lang inaasahan ng mga ito ay biglang nag-iba ang aura ng batang ito nang walang sino man ang nakakaalam kung paano ito nangyari. Sa loob lamang ng 3 buwan na pagkakawala ng batang ito ay muli itong nagpakita sa kanilang imperyo. Ngunit sa mga oras na iyon ay parang may kakaiba sa aura ng batang ito. Dahil bago magpakita ito muli ay masasabi pa nila na talagang pangbata pa ang aura at utak ni Gusantong. Ngunit nang nagpakita ito muli sa kanilang imperyo ay parang naging isang demonyo na ito.
Kaya hindi lamang ang pinagsama-samang lakas ng 7 pamilya ang natakot sa demonyo na ito, dahil kahit ang Imperial Family ay nagsimula na ring matakot sa gulo na dinala ni Gu Santong. Hindi lamang dito natapos ang gulo na ginawa ni Gu Santong dahil walang awa rin niyang winasak ang mga lugar na nakikita ng kanyang mga mata, at masasabi rin nila na parang naging isang demon cultivator ang batang ito dahil sa sobrang sama ng mga ginawa niya. Tumawa naman ang ating bida nang marinig niya ito at napatanong siya kung ano ang ginawa ng batang ito. Nanabik naman na sinabi ni Violent Demon na pagkatapos wasakin ni Gu Santong ang ibang mga lungsod ay idineklara niya sa 7 pamilya at Imperial Family na wawasakin niya ang buong imperyo. Sinabi rin ni Violent Demon na ang eksaktong salita na sinabi noon ni Gu Santong tulad ng pagsaad niya na kung nais wasakin ng mga ito ang lugar na napuntahan niya ay wawasakin rin niya ang lugar na makita ng kanyang mga mata. Binalaan rin niya ang emperador na hintayin lamang nila ang pagdating niya sa kanilang lugar dahil wawasakin rin niya ito. Ang tao rin na pumayag sa Demon Purging Decree. Kaya dapat lang sa kanila na mamatay dahil hindi mga inosente ang mga ito. Nagsaad rin ng ating bida na dahil naging kalaban ni Gu Santong ang mga ito sa simula pa lang ay tama lamang na hindi nagbigay ng awa si Gu Santong sa kanila. Kaya nasabi na lang ng ating bida na mukhang nagugustuhan na niya ang batang ito. Naging seryoso naman si Elder Lee at kanyang naisip na mukhang ito rin ang magiging landas na tatahakin ni Joe Fan sa hinaharap. Tinanong naman ng ating bida ang apat kung ano na ang sumunod na nangyari. Tumawa naman si Violent Demon at kanyang nasabi na ang mga sumunod na nangyari ay parang isang gawa ng isang tunay na demonic cultivator. Dahil sa loob lamang ng kalahating taon ay nawasak na ni Gu Santong ang kalahati ng imperyo at naging isang malapad na sirang lupa na lang ang mga ito. Sa mga panahon rin na iyon ay halos mawala na ang utak ng mga tao kapag narinig nila na papunta na si Gu Santong sa kanilang lungsod. Kaya wala nang nagawa ang mga tao kundi lisanin ang imperyo. Ginamit rin na pagkakataon nito ng mga pinagsamang venerable ng 7 pamilya upang patayin ang bata ngunit nabigo lamang silang lahat. Ang lahat ng mga elder at venerable na pinapadala ng 7 pamilya ay namamatay at walang sinuman ang nakaligtas. Kaya mula noon ay natanggap na ng batang ito ang titulo bilang ang Invincible Scamp Gu Santong. Kaya dahil dito ay halos mawasak na ang 7 pamilya ng kanilang imperyo kaya wala nang nagawa ang Imperial Family kundi makisali sa laban. Kaya ang emperador noon ay tinipon ng kanilang 50 Divine Dragon upang patayin ang batang ito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya na may 50 Divine Dragon pala ang Imperial Family noon. Nagtaka naman si Violent Demon kung bakit nagulat ang ating bida sa sinabi niya kaya muli niyang sinabi na may 50 Divine Dragon noon ang kanilang imperyo. Napaisip naman ang ating bida na talagang malakas ang Imperial Family noon dahil nagtataglay ito ng 50 Divine Dragon na nasa antas ni Jade Flute Divine Sword Fang. Kaya nasabi na lang niya na mabuti na lang at hindi niya naabutan ang panahon na ito.